Ang UK ay mabilis nang nagiging hindi na matirhan, lalo na kung ikaw ay isang babae o bata na babae. Hindi, pati na rin, isang bata o batang lalaki, ganun din. Sa totoo lang, kahit lalaki, gaya ng sabi ni Ed Sheeran, alam mo, buong UK at London, pasensya, naging napakabulok na lugar na. Hindi ko yan sinasabi bilang biro, masamang intensyon, tuwa, o insulto. Sinasabi ko ito bilang taong naaawa talaga para sa UK, lalo na sa UK. Malaki ang respeto ko sa UK. Ito ang bansang nagbigay ng Magna Carta, parliamentary democracy, malayang pananalita, Speaker's Corner, Industrial Revolution, Charles Darwin, at David Hume. Parang seryoso, umabot na sa ganito ang bansang yan. Tingnan mo to, kumakalat na talagang mga video na to sa social media, hindi na sila tumitigil. Salungat sa sinasabi ng kaliwa, salungat sa sinasabi ng media. Nakakaunti lang at bihira lang daw ang mga insidenteng ganito. Hindi, kung talagang bihira lang, bakit araw-araw may mga ganitong video? 12-12 ng video na lumalabas. Malinaw na hindi ko napapanood lahat ng video. At karamihan sa ganitong pangyayari, hindi naman nare-record. Hindi lahat sumisikat. Pero may ilan na nakakalusot. At tingnan mo to. Tingnan mo to. Isang bata sa tingin ko, sinabi niyang siya ay 16. Isang 16 na taong gulang na babae, nakaupo sa parke. Nakaupo sa parke. Tingnan mo, itong mga parke, pinakita ko sa iyo on video ng Britannikang babae sa parke na tinititigan ng masama ng isang taga-ikatlong mundo. Tingnan mo to, ipinakita ko ng video na yon, baka ipakita ko ulit. Nakaupo lang siya sa parke kasama ang aso niya para maglakad. At hindi nga nagtagal, nilapitan siya ng isang manyak. Suki? Suki, anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Isabella. Isabella. Ooh. Sa tingin ko napakaswerte ng araw na ito. Ooh. Oo, dito ko lang. Sinanay ang aso ko. Salamat. Pwede ko ba mag-call? Anong ginagawa mo? Ibig mong sabihin, ano yung laro na mangyayari? Hindi. Akin, paalam. Gusto niya ang lugar na ito. Oo, marami talagang sports dito. Sige. Three? Kita tayo dito. Magaling si Kina. Opo, magaling. Ako ay 16 oo. Sinabi niyang siya ay 16 hindi mahalaga. Kabasya, syempre. Nakikipaglaro pa nga siya sa aso. Alam natin na ayaw ng mga lalaking to sa mga aso. Sige, walang problema. Salamat. Anong sinabi nito? Hindi niya gusto si lalaki. Ayaw niya talaga kay lalaki. Sige, walang problema. Salamat. Kita tayo ulit. Ayan na siya. Kikilos na siya. Maganda. Gagawin ko na. Ha? Ano? Inanyayahan niya siyang sumama sa damuhan. Hindi, medyo kakaiba namang sabihin yun. Halika dito, Suki. Tara na. Salamat. Halika na. Umalis ka. Dito. Nakikita niyo ba mga pare? Hindi ito normal, pero ginawa na nilang parang normal. Isang batang inaalang din na nagsasabi, hindi ka na rin makapunta sa parke. Ano nangyayari dito? Ano na ang mundo ngayon? Nasa parke lang ako kasama ang anak kong babae, kami lang naman. Tahimik sa parke, pero maganda ang araw. Tara sa park. Nakatayo lang ako dito at parang ang daming daan papunta rito. May lalaking nakabisikleta na may kakaibang goggles, tumayo ng 2 minuto at nakatitig. Alam mo ba kung gaano kailang yon para sa babaeng mag-isa na may batang kasama? Single ka man o hindi, o sino mang mag-isang may kasamang bata, Kahit wala pang kasamang bata, i-video na natin ang pagpapanggap na normal ito. Gusto ko nang umuwi ngayon. Ang ganda ng umaga natin. At iniisip ko, Diyos ko, parang sobrang praning ko na ngayon habang tumitingin-tingin sa paligid, iniisip ko, babalik ba siya sa kabilang gate? Tumingin ako sa bag ko ng pwedeng pangdepensa kung may lalapit para maprotektahan ang sarili at anak ko. Di ako magdadalawang isip ilabas ang susi ng kotse ko. Oo, normal na yan mga pare, ginawa na nilang normal. Sabi ko nga, oras na lang ang hinihintay. Ligtas pa yung babae at batang babae ngayon, pero oras na lang ang hinihintay. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag tuluyan ng mawalan ng kontrol ang mga taong ito? Nag-iensayo lang sila. Nag-iensayo sila kung paano gagawin ito. Oo, natatakot sila dahil alam nilang nagbabago ang sitwasyon. Baka mabugbog sila o may tumulong na mabuting Samaritano. Pero hanggang kailan?
Ito ang ginawa ng mga politikong ito. Isinugal talaga nilang buhay ninyo. Sa paglabas mo, kung ano-ano na pwedeng mangyari, tulad ng babaeng ito na ipapakita ko. Tingnan mo ito. Sa UK nangyari ito. Ang mga babaeng ito, abala lang sa sarili nilang gawain, wala namang ginagawang masama. Pakilumayas ka ng maayos. Ano ba yan? Oo, normal lang yan. Normal lang yan, hinipuan niya siya. At ulit, siguro ligtas naman sila, maliban sa habang buhay na trauma. May isang kawawang babae na magiging biktima nila. Tingnan mo to, katulad nito. Nangyari lang to kahapon. Isa na namang araw at isa na namang kulungan ang nilusob para sa mga sexual na pag-atake sa mga kababayan natin. Pakistani Sulaiman Mukesh. Kakaiba ang pangalan Mukesh para sa Muslim. 27 taong gulang, tinarget niya ang mahina at walang laban na biktima sa Lyndhurst Road. Inaresto si Mukesh sa London Gatwick Airport 2 araw matapos ang insidente. Matapos mag-book ng one-way ticket palabas ng bansa. Ingnan mo sila. Sugan nila ang buhay natin. Pakinggan mo ang batang Britanikang babae. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Hindi ko pa napapanood ang video na ito. Simula nung isang araw, hindi ko ito sinasabi para madrama. Akala ko talaga gagahasain, sasaksakin, o papatayin ako. Naibahagi ko na sa Instagram ang nangyari, pero gusto kong gawing higit pa ang video na ito, hindi lang simpleng kwento, dahil ramdam ko may seryosong kailangang baguhin. Magulo ang sistema ng pulisya at hustisya sa UK. Kailangan pang gumawa ng mas marami ang mga nakakita at kailangan mas pag-usapan ng mga tao ang tungkol dito para mapataas ang kamalayan upang maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari. Pabalik ko mula Australia, 4 na araw na akong sinusundan ng isang lalaki dito sa Bath. Kamakailan, dinala siya ng pulis matapos niya akong takutin nang bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. 2 araw na ang nakalipas, nakita niya akong nakaupo sa labas ng coffee shop at lumapit siya sa akin. Umupo siya sa mesa sa harap ko at tinitigan ako. Pagkatapos, lumapit siya at kinuha ang inumin ko. Ininom niya ito, kinuha ang inumin ko at nagbitiw ng sexual na pababanta. Tumayo ako at umalis, tapos sinabi niya, Tingnan niyo ito. Kailangan pa niyong umalis. Nakapunta na ako sa Bath, isang maganda at makasaysayang lungsod. Buti na lang, wala akong nakita sa mga mananakop. Tingnan niyo. Ayan na, mga pare. Kailangan mong umalis at lumayo. Sino ang may gawa at nagdulot nito? Hindi tayo sapat na galit. Nagugulat ako na hindi sila at nawala tayong mas maraming kaguluhan sa kalsada. Hindi ko sinasabing kailangan natin iyon. Pero nagugulat ako kasi ayon sa kasaysayan, ganun talaga dati. Kung 10% lang na nangyayari ngayon ay nangyari noon, siguradong matagal nang nagkaroon ng kaguluhan sa lipunan. Mga 10 taon na ang nakalipas. Sinundan niya ako ng mga 30 minuto sa paligid ng lungsod ng Bath kung saan ako nakatira. At tuwing humihinto ako, humihinto rin siya. Minsan, uupo siya sa sahig at tititigan ako. Kitang-kita ng mga tao na natatakot ako. At sigurado ako, may mga taong nakakita sa nangyayari, pero wala talagang nakialam. Pumasok ako sa ilang tindahan habang hinihintay siyang umalis. Paglabas ko, naglakad ulit ako, pero nandoon pa rin siya. Minsan, nag-iba ako ng direksyon at sa tingin ko, doon siya nagalit. May hawak siyang bote ng cider o beer. Inihagis niya ito sa pader malapit sa akin at nabasad sa tabi ko. At sa puntong iyon, inakala ko talaga na sasaksakin niya ako sa likod gamit ang basad na bote. Tumawag ako ng tulong sa isang tao. Nasa labas ako ng gym kung saan dapat mag-ehersisyo ako. At dun niya ako hindi naangkop na hinawakan ng sexual. At salamat sa Diyos, dumating ang taong tinawagan ko at ligtas ako. Ayos lang ako. Nagkaroon ng kaanting gulo. Dumating ang mga pulis. Pero ang sumunod na nangyari ang talagang nagpapagalit sa akin. Itong lalaking nanghaharass at nagbabanta sa akin, pati sexual na harassment, tinanong pa ang pulis kung pwede siyang bumili ng merienda sa Sainsbury's bago ikulong. At pinayagan siyang pumunta at bumili ng merienda bago siya ikulong. Oh, siguradong hindi siya puti. Siguradong hindi siya puti. Oh, 100%. Isa siya sa mga dayong sumakop sa inyo. Ikinulong siya sa isang selda. Pagkatapos ay nakakulong siya ng 24 na oras at ngayon ay pinayagan na siyang lumabas muli ng walang anumang parusa. Ngayon, takot na ako maglakad sa sarili kong bayan at nag-aalala na baka gawin niya rin ito sa iba pang babae. Sabi ng mga Muslim, yan daw ang dahilan kung bakit nilikha ni Allah ang burka. Magburka ka. Bakit ka nakaayos, maganda, blonding buhok at revealing ang suot?
Bakit ka naglalakad? Ano bang inaasahan mo? Alam mong tinutukso mo sila. Tinutukso mo ang mga mahal nating, kawawang, inosenteng lalaking Muslim, alam mo? Kasalanan mo yan. Yan ang kultura na kanilang pinairal. Bawal sa mga babae ang magdala ng pepper spray o anumang gamit para ipagtanggol ang sarili nila. Kaya ako talagang labis ako nadidismaya at galit sa kung paano nangyari ang sitwasyong ito at sigurado ako marami pa. Alam mo, ito na ang ikatlong video na napanood ko, kung saan may babaeng nagrereklamo tungkol sa sexual harassment. Pero wala sa kanilang nagsabi ng lahi o kultural na pinagmula ng mga taong ito. Marami pa ring babae na nagsasabing problema ng mga lalaki lang yan at hindi nila pinapansin ang pagkakaiba ng kultura. Iniisip pa rin nila na hindi sila dapat maging racist sa kultura na kayo maging lalaki o banyaga. Kaya hindi nila ginagawa ang pagkakaibang yon. Kapag sinabi mo na ang mga tao mula sa ibang third world na kultura ay madalas sangkot sa ganitong krimen, sasabihin lang nila na issue pa rin ito ng mga lalaki. Kaya ewan ko na lang. Mga babae, seryoso, magpakatatag kayo. Gusto ko sanang sabihing magpakalalaki kayo, pero baka magalit sila. Seryoso, magpakatatag kayo. Sabihin niyo kung ano talaga yon. Mga barbaro mula sa third world na kultura, tulad ng lalaking ito. Tingnan nyo, ito'y nangyari sa UK. Pakistani ang lalaki. Mukhang walang masama, pero kapag tinamaan siya ng libog, mag-iingat kayo mga babae. Si Sahil Uma ba ito? Fahim Umakan? Sige, tama. Ikaw ba ay 30 o 33 o 28 kasi palit ka ng palit ng edad mo? Hindi, ako nga. Edad? Edad? 33. Tama. Una mong sinabi na 33 sa orihinal. Tapos sinabi mong 13. Tapos sinabi mong 28. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babae. Sinabi ko na sa'yo, okay? Naiintindihan mo? Makinig ka, tigilan mo ang pagmumura. Sinasabi ko, huwag kang magsalita. Huwag kang mag-tense. Hintay. Huwag ka na lang magsalita. Manatili kang kalmado at makinig ka sa sasabihin ko. Sige. Una. Kahit papaano, nahuli siya. Diyos ko, uminom ka ng gatas. Diyos ko. Tingnan natin ang nangyari sa kanya. Hindi ko maintindihan. Kailan mo maintindihan? Gaano ka nakatagal dito? Nang. Ano? Gaano ka nakatagal nakatira dito sa bansa? Buwan buhay mo, dito ka ipinanganak at lumaki sa Britanya. Oo. Hindi, wala akong alam. Makinig, gaano ka nakatagal dito? Kailan ka dumating sa UK? Kailan ka dumating sa UK? Pasensya na. Kailan ka nagsimulang tumira sa UK? Kukuhan kitang sample. Twofold. Makinig at sagutin ang tanong. Kailan ka dumating sa UK? Ipinanganak ka ba sa UK? Hindi. May visa ka ba? Ako ay isang mamamayang Espanyol. Espanyol. Sama ba? Gusto niyang isisi ito sa Espanya. Isa siyang Pakistani. Gaano ka nakatagal sa UK? Oo, dito na ako nakatira. Gaano nakatagal? 3 kaon na. Saan kayo pinanganak? Ipinanganak ka sa Espanya. Hindi, Espanya, Pakistan. Pakistan, tama ba? Gaano ka nakatagal nakatira sa UK? 5 taon na. 5 taon na. Alam mo mga patakaran. Bawal yan ang ginagawa mo. Alam niya, pero hindi niya mapigilan sarili niya. Nalibugan siya. Naghahanap ng batang biktima. Tignan mo, may Pakistani na lalaki sa Turkey. Tingnan mo, ganito ginagawa nila at nag-viral pa. Naalala ko yung kampanya noon. Halatang wala silang pakialam sa mga Britanong babae, pero nag-aalala sila para sa Turkey dahil nagbukas ang Turkey ng paglalakbay na walang visa para sa mga Pakistani. Maraming masasamang taon nagsimulang pumunta sa Turkey at nagsimula silang gawin to. Naalala ko pang nagkampanya ang gobyerno ng Pakistan sa TV para sabihan ng mga lalaki na huwag gawin yon. Pero heto tayo na yon. Gusto mo bang malaman? Katulad ng mga babaeng kanduranin na ayaw tukuyin ang nasyonalidad o pinagmulan ng mga lalaki ng haharas sa kanila, na parang problema lang ito ng mga lalaki, na parang maaring puting lalaki rin ang gumagawa. Hindi ko sinasabing walang manyak sa Britain. Sigurado akong meron pero hindi sila kasing garapal. Tingnan mo ito, hindi ko maipapakita ang video pero ikukwento ko ng maikli ang nangyari. Umabot ang kwento sa buong mundo. Sigurado akong narinig mo na ito. Kaya may isang babae. Itong babaeng nakikita mo sa malabong larawan na ito, isa siyang TikToker. Pumunta siya sa likuran. Ang nakikita mo ay tinatawag na Minare, Pakistan. Isang turay sa Pakistan na itinayo para lalahanin ng araw kung kailan nagpasya ang mga nagtatag ng Pakistan na likhain ng Pakistan. Isang basurang lugar. Sa tingin ko, dapat na itong gibain. Pero anyway, kaya basically, isa itong tour ng Pakistan. Pumunta siya doon noong 14 ng Agosto na siyang araw.
ng pagkakatatag ng Pakistan. Pumunta siya doon. Isa siyang TikToker at hindi naman siya nagsusuot ng anumang mapang-akit na damit. Nakasuot siya ng normal na salwar kamis, okay? Siguro hindi ganun ka-normal, modernong salwar kamis, pero salwar kamis pa rin, okay? Ito ang pambansang kasuotan ng Pakistan. Kaya dumating siya, nagsimulang gumawa ng mga video, at bigla na lang, daan-daang lalaki. Napakaraming lalaki. Parang dagat ng mga lalaki. Nagsimulang hipuan siya. Sexual na abusuhin siya. Pinunit nila ang kanyang damit. Pinasok siya ng daliri. Ginawa nila ang lahat. At syempre, kumalat ito sa buong mundo. Itong video na ito ay mga 2 o 3 taon nang nakalipas. At naalala ko pa ang debate sa diskurso ng mga Pakistani. Kalahati ng bansa ang nagsasabing isa lang siyang pukpuk na papansin at dapat nanatili na lang sa bahay. Siya mismong lumabas doon na parang sinadya niyang gumawa ng eksena. Alam mo yon, sa totoo lang, kalahati ng bansa ay sinisisi siya. Malamang, higit pa sa kalahati talaga ang naninisi sa kanya. May ilan din, alam mo, yung mga liberal na tao, kasi gumawa rin ako noon ng content sa Urdu at pinahiya ko ang Pakistan. Sinabi ko sa kanila na, kayong mga taga third world, wala kayong lugar saan man sa sibilisadong mundo. At lagi ko silang binabatikos, kahit sa sarili nilang wika. Ilan lang sa kanila ang papalig sa babae? Siguro mga 20% o 30% lang. Ganyan talaga ang kalikasan at kulturang dinadala rito ng mga taong ito na pinapapasok naman ng mga politiko natin. Sinasabi pa nila, kapag nagsalita ka, racist o mapanghusga ka na raw agad. Pero huwag mag-alala. May magagaling na babae sa Pransya at Italia na nakahanap ng ultimate na panangga. Tingnan mo ito. Parang lalaki. Ito ay 10 babaeng Italyana na ito ay naglalakad-lakad na may alagang baboy. Kumusta Dior? Kumusta? Sinasabi ko lang, alam mo, yan ang maglalayo sa kanila. Nangyari rin ito sa Pransya. Tingnan mo. Dalagang naglalakad kasamang baboy. Hindi, pero alam ko, pero sandali. Tara na. Panurin mo silang tumakbo. Kaya, oo. Alinman sa magdala ka ng malaking aso o alagang baboy, o magdala ka lang ng mantika ng baboy sa maliit na, alam mo na, bote ng spray. Yun lang. Pero hindi dapat ganito ang pamumuhay natin, mga pare. Tara na, hindi gumagana ang multikulturalismo. May mga maunlad na kultura tulad ng sa kanluran na medyo maunlad, kahit na may mga pagkakaiba pa rin sa loob ng mga lipunang kanluranin, gaya ng kulturang Italyano o kulturang Griego. Mayaman at kakaiba sila, ngunit sa kabuuan, maunlad talaga ang sibilisasyong kanluranin. Kapag nagdala ka ng mga tao mula sa ibang kultura na ikatlong mundo, tanging eksepsyon lang ang mga Hapones, Timog Koreano, at syempre, ang mga Tsino. Kung hindi pa maunlad ang isang bansa, atrasado rin ang kultura nila, mga 50, 100 taon ang pagitan. May ilan pang kulturang halos 1,000 taon ang layo. Alam mo na. Kaya hindi lahat ng kultura ay pantay-pantay. Kaya sa imigrasyon, kailangan may diskriminatoryong patakaran.